Initsa ko ang kumot at mabilis na binuksan ng shower. What have you done, Preya? Gigil na sa bunot ko sa buhok. Kainis. Ayaw ko nang malasing ulit. Marahas ko nilagyan ng shampoo ang buhok ko. Pinagka-shampoo ko, maging ang katawan ko ay pinagkasabon ko. Saktong labas ko sa banyo ay nakita ko siyang nakaupo sa kama. Naka-boxer short lang. Nakasunod ang tingin niya sa akin at bumaba pa sa katawan ko. Umirap ako at hindi tinakpan ng anumang bahagi. For what? Na-enjoy naman niya kagabi. Humugot ako ng pares na underwear. Isang cream-colored fitted shirt and short. How do we settle this? Umpisa niya. Settle what? Inayos kong pagkakasuot ng mga damit ko. His brows knotted. So it's really fine? Dinampot ko ang suklay at marahan na sinuklay ang buhok ko. Lasing lang ako pero alam kong ginagawa ko. I can do that with other... No, you won't. Naistatwa ako matapos niya akong lapitan at bigyan ng matalim na tingin. Do you really think that it's all? Kiss and share? No, darling. Mukha bang patapon ang katawan mo? Inis niyang sabi at kinulong pa ako sa harap ng salamin. It's not what I mean. Umirap ako at sinalubong siya ng matalim na tingin. Are you nuts? I'm just making the point that I know what I have done. Umatras siya at huminga ng malalim. Tila kumalma kahit pa nagdidilim ang paningin niya. Good then. Magluluto ako. Tumango pa ito at kumbinsido sa sinabi. Hindi ka papasok? Kunot noong tanong ko. No, I know you don't want me around, Mila. Ngumisi siya at tila may naisip. Scared? Don't worry, we won't sleep together. Not unless you want it again. Kumindat pa ito bago mabilis na tinungo ang pinto. Naningkit ang mga mata ko. Gusto kong pigilan ngunit kusang nangiti ang mga labi ko. You lose, Preya. Ngiting bulong ko sa sarili. Ngunit nabitin sa ere ang ngiti ko matapos nitong dumungaw sa pinto at mahuli akong nangingiti. Ngumisi ito. I'm looking forward to that, darling. Kumindat pa ito bago tuluyang umalis na siya namang kinapula ng mga pisngi ko. I can smell the scent of fresh buko and flour. Nagpatuloy ako sa paglalakad sa kusina habang sinusundan ng amoy. Unang tikim ko pa lang talaga nun sa tinda niyang buko pie ay nagustuhan ko na yon. Binabalikan at halos hindi makakain kung wala yon. Hi. He waved his hand before he massaged the dough. He was wearing that black apron tied around his waist. He's flashing that smug smile on his lips. Ikaw talagang may recipe ng buko pie? Lumapit ako tiningnan ang ginagawa niya. Napalunok nga lamang matapos makita ang bawat masahe niya sa dough. Nakagat ko pang labi ng matitigan ng daliri niya at maalalang nangyari sa kwarto. Shit! He tainted me. Huminga ako ng malalim at pilit yung binura sa isipan ko. Pinokos ko ang tingin ko sa gwapo at swabe nitong itsura. Natutok nga lamang ang atensyon ko sa mapula niyang mga labi nang magsalita ito. Yup, you want buko juice? Meron dun sa pitcher. Nginuso niya ang tabi niya paturo sa pitcher na may sabaw ng buko. Tumikhim ako at tumango. Kumuha ng baso, nagsalin at pinuno iyon. Matapos ay umupo ako sa upuan kaharap siya. When will you go home? Tinanong niya iyong kahit naabala siya sa paghulma ng pie crust niya sa lagayan ng pie. Napatingin ako sa itaas at inisip ang sinabi niya. Gusto mo na ba akong umuwi? Sinulyapan niya ako sandali bago kinuha ang bowl ng buko. Hindi ko alam kung puro buko lang yun o may halo na. He shook his head. Can you extend? Without a second thought, I dialed my mother's number and put it on loudspeaker. Preya anak, ano na? Kailan ka uuwi? Pinalinis ko na ang kwarto mo. Nakagat ko ang labi sa masiglang tono ni mama. Tinamaan ako ng konsensya sa pagsisinungaling ko. Kaya lang parang ayaw ko nang umuwi. Nilingon ko si Kian ngunit nakataas lamang ang kilay niya. At naghihintay din ang sagot ko kay mama. Pwede bang isang buwan pa, ma? I crossed my fingers and prayed that she would agree. Isang buwan? Anak, ayaw mo na ba rito? Po, not that, ma. Gusto ko lang pong ma-enjoy pa ang pagtuturo. Baka ma-miss ko po kapag umuwi ako dyan. Napapikit ako ng mariin dahil sa pagsisinungaling. Pagmulat ng mata ko'y nakangisi na ito habang inaalis ang ibang gamit niya. He even mouthed, "Mamimiss mo ko." Inirapan ko siya bago sumimsim sa buko juice. Sa bagay anak, susunduin ka namin ng papa mo basta tumawag ka lang kung kailan. Sige ma, tatawag po ako. Thank you po. Love you. Hindi ko alam pero napako ang tingin ko kay Kian habang sinasabi yun kay mama.
Natigil din siya at napatitig sa akin. Mag-ingat ka dyan, nak. Napakurap ako sa tunog ng end call. Tumikim si Kian habang ako'y napainom ng marami sa buko juice. Bakit ko ba siya tinititigan sa pagsasabi ng love you? Baka mamaya ay bigyan niya ng kahulugan yon. Natigil ako sa naisip. Hindi nga ba ay dapat mag-demand ako ng label ngayong may nangyari sa amin? Dapat ko bang ipagpilitan ng sarili ko? O hintayin na siya mismo maglagay ng label? Ang tanga kasi. Selos-selos pa kasi. Nauwi tuloy sa kama. Ilalagay ko na sa oven. Hintayin na lang natin na maluto. Napatango ako nang wala sa oras. Kahit na lumipad na ang isip ko, tinulungan na lamang siyang maglinis sa mesa. Tumayo ako at kumuha ng basahan upang punasan ang mesa. Siya naman ay inipon na mga ginamit niya at nilinis ang lababo. Pwede bang tingnan ko yung drug test result? Alanganing tanong ko. Pero nakay, he was cut off by a knock. Tingnan ko lang. Akmang aalis na siya kaya nga lang ay humarang ako. Ako na lang ang titingin. Presinta ko. Baka kasi si Mila na naman at may dala na namang ulam o anong pagkain. Mas magandang unahan na. Nakakatroma. No, it's Nardo. May ipapadala kong files kay Mila. Ngumiwi siya at ayaw pang bigkasin ng maayos ang pangalan ni Mila. Ngumuso ako at umatras. Nakahinga ng maluwag na si Nardo na ang nasa likod ng pinto. Ngumiti siya at tumuloy na sa main door. Sumunod ako. Natatakot na baka hindi naman si Nardo ang kumatok. Well, I'm just feeding my doubtful mind. Nakahinga lang ako ng maluwag matapos masilip na si Nardo nga at hindi si Mila ang nasa pinto. Sir Kian, nagpadala ng apretada si Mila. Hindi ka nga raw pumasok kaya ipinadala na lang niya sa'yo ito. Inabot nito ang food container na may apretada. Tumaas ang kilay ko. Wala nga siya, may padala namang ulam. Tumalim ang tingin ko sa inis. Hindi ko naman pwedeng pigilan ng dalaga na magbigay ng kung ano-ano. Lalo pat wala namang kaming relasyon ni Kian. Nilingon ako ni Kian at ngumiwi matapos makitang nakataas ang kilay ko at inip na nakatingin sa kanila ni Nardo. Sa'yo na lang, Nardo. Baka maubos ang alak dito sa bahay. Napaupo pa ito ng masulyapan ng paniningkit ng mga mata ko. Uubusin ko talaga ang alak kapag nakita kong malapit na naman siya kay Mila. Sigurado po kayo? Masarap ito, sir. Kapag luto ni Mila, siguradong masarap. Napaiwas ako ng tingin sa sinabi ni Nardo. Hindi ko naman talaga mapapantayan ang luto ni Mila. Siguro ay kailangan kong tanggapin na mas magaling ito sa kusina. Sa inyo naman ito ibinigay, sir. Sayang naman po at mukhang pinaghirapan ni Mila na makapagluto ng masarap para sa inyo. It's fine, Nardo. Tanggi nito. Baka maray pa ako mamayang gabi kapag tinanggap ko yan. Ngiwi niya at sinulyapan pa ako. Anyway, pahatid na lang ng mga ito. Kinuha nito ang ilang folder sa mesa at iniabot kay Nardo. Sige, Sir Kian. Bigay ko na lang. Salamat dito. Itinaas nitong food container at ngumiti. Sige, Ma'am Preya, uuna na ako. Kumaway ako ng maliit na tinanguan niya. Ingat. Magiliw na sabi ko. Paglingon ko kay Kian ay madilim na ang tingin niya. Ayos ka lang? Habol na tanong ko sa kanya. Mabilis ang lakad na patungong kusina. Dumiretso siya sa oven at tiningnan na niluluto niya. I need lambanog. Wala sa sariling sabi niya. What? Kunot noong tanong ko. I'm jealous. Wala sa loob na bigkas niya. Tumaas ang kilay ko at hindi makuha ang sinasabi niya. To whom? To Nardo. You are sweet to him. Hinanakit nito. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya. Hindi inaasahang dadamdamin niyang ngiti ko kay Nardo. Sweet? Magiliw ang tao kaya maayos ang tungo ko sa kanya. Natatawang sabi ko. Hindi siya nagsalita. Kinuha niya ang buko pay at inilagay sa mesa. Inislice niya yun at nilagyan ng platito bago inabot sa akin. Hindi ko naman crush si Nardo, unlike you na may crush ka kay Mila. Ngumisi ito nang magsalubong ang mga kilay niya. Gamit ang tinidor ay kumuha ako ng kaunti sa buko pie. Hindi pinapansin ang pangungunot ng kanyang noo. Saan mo nalaman yan? Kunot noong tanong niya. Nilunok ko muna ang buko pie bago muling ngumisi. Sa reaksyon niya ay mukhang totoong sinabi ni Nikki. Imbis na magselos ay parang masarap siyang asarin dahil doon. Kay Nikki, so totoo? Tinitigan ko pa siya na kanyang ikinaubo. Sort of, but that was before. Inosenteng sagot niya, umiiwas ng tingin. Natigil sa ere ang tinidor na hawak ko.
at pinaningkitan siya ng tingin. Kahit expected ko na totoo ay medyo na-alarma pa rin ako. Sort of? Before? Kaya pala gustong-gusto mo ng luto niya ha? Ako. He chuckled and raised his both hands midway. Nagtanong ka tapos ngayon galit ka. Asar niya. Kahit na, malay ko ba kung crush mo pa? Nakangusong sagot ko. May isang bote pa ng alak, gusto mo? He asked playfully. Sorry, allergic ako sa alak ngayon. Tinalikuran ko siya noon na natatawa. Parang kanina ay gusto ko siyang asarin kay Mila. Ngunit ngayon ay naiinis akong totoong ang gusto niyang dalaga. Why is it such a bad thing to learn that he has a crush on her? Ayaw mo talaga ng lambanog? Sigaw na tanong nito muli. Umirap ako. Sa'yo na yung alak mo, allergic ako. I heard him chuckle before shouting. I'm the antidote. Everything is smooth sailing. I don't know but I am more than delightful. We've been doing fine for the rest of the week. Maayos at may minsang nag-aasaran. But I never slept in his room. Hindi pa, in that span of time. Kita ko naman na iniiwasan niya si Mila kahit hindi ko sabihin. Kapag nasa opisina ito ay filled naman siya. Pero kapag wala ay nagpupunta siya ng opisina. Dadalhan mo ba ng pagkain si Sir Kian, Preya? Pumasok si Nailina na may dala pang ilang mansanas. Opo, Nay. Sa office po kami kakain. Magiliw kong sagot. Nilagay ko sa food container ang niluto kong giniling. Binalot ko rin yun sa eco bag kasama ng plato, kutsara at baso. Sa kabilang eco bag naman ay isang 1-liter jar na may lamang buko shake. Napapadalas na yan ah. Puna niya. Ngumiwi ako at namulang mga pisngi. Hindi ko naman itatanggi na madalas ko nga itong dalhan ng pagkain. Ang kaso ay nakakahiyang aminin. Hindi naman po. She laughed. Ayos lang naman iha, pareho naman kayong masaya. Po? Hindi naman po kami, wala akong sinabi. Tukso niya, napabuntong hininga ko at ngumiti lang. Sige Nay, papahatid na lamang po ako roon kay Mang Isko. Paalam ko. Tumango siya at hinayaan na akong umalis. Hinatid ako ni Mang Isko sa opisina niya. Pababa pa lang ng sasakyan pero yung puso ko'y natutuwa na. Kahit yata araw-araw na ay hindi ako magsasawang dalhan siya ng pagkain dito. I bit my lower lip when I opened the door. And there he was. Busy reading some papers. Kunot noo at nakapirmi ang mga labi. Mula sa papel ay umangat sa akin ang tingin niya. Dala pa niya ang pagkaseryoso ng mga mata mula sa pagbabasa. Lunch? Itinaas ko pa ang eco bag upang ipakitang may bitbit ako. Pumasok ako ng tuluyang kahit hindi pa ito tumatango. Nilapag ko sa mesang nasa gitna ng sofa set ang mga eco bags. What's that? Nakagat kong ibabang labi matapos maramdamang pumulupot ang braso niya sa bewang ko. That brought a million tickling needles into my veins. Giniling, pero hindi kasing sarap ng luto ng crush mo. Nakangusong sagot ko. I don't mind. Bulong niya at hinalikan ng tenga ko. Napaiwas ako sa ginawa niya. Dampi lang yon ngunit may hatid na init sa akin. Imbis na lumayo ito'y muli pa akong hinalikan sa gilid ng tenga ko. Stop that! Hindi ako pagkain. Awat ko sa kanya. Sorry, I just got carried away. Natatawang lumayo ito at umupo sa sofa. Inismirang ko siya at inayos na lamang ang mga dala sa mesa. Ngunit sinulyapan ko rin ito at nakitang titig na titig sa ginagawa ko. Hanggang sa matapos ako'y hindi nito nakalilimutang bigyan ako ng sulyap. San ka after dito? Basag ko sa katahimikan. Sa field, I need to check the harvest. Naglagay siya ng kanin at ulam sa isang plato. Bakit? Nandun din ba yung crush mo? Asar ko bago kunin ang isa pang plato kaso nilayo niya at inilagay sa dulo ng sofa. Can't we just drop that? Tukoy niya sa usapan. Hindi pa man ako tumatangoy, hinila na niya ang kamay ko at pinaupo ako sa kanyang kandungan. Hindi maiwasang mamula ang mga pisngi ko. Hindi yata ako masasanay sa tuwing ginagawa niya ito. Kahit nang muling pumulupot ang mainit ng braso sa tiyan ko ay hindi ako halos makagalaw. Tumikim ako at kunwaring hindi apektado. Maybe, naka-move on ka na? Kinuha ko mula sa kamay niyang kutsara at tinidor. Ako na mismo ang kumuha ng pagkain. Of course, you are my new crush. Humawak siya sa balikat ko bago inagaw ang mga kubyerto sa kamay ko. Pampalubag loob. Labas sa ilong na asar ko. Actually, it's more than a crush. More than a crush?
Gusto ko sana magtanong kaya lang ay pinigilan ko ang sarili at natatakot na baka iba ang sagot niya sa inaasahan ko. Iniumang niya ang kutsarang may pagkain malapit sa bibig ko. Ako na, kaya ko namang kumain. Hindi, ako na. I can feed you. Ngumisi siya at pinilit akong kainin yon. Bumuntong hininga ako at sumusukong sinubo yon. Hindi pa siya nakontento at nagpatuloy sa pagpapasubo sa akin. We were peacefully eating when a knock interrupted us. Nagkatinginan kami. Pinaningkitan ko siya ng mata at mabilis na tumayo upang buksan ang pinto. May hinuha na agad ako kung sino yon matapos niyang manahimik. Yes? My brow automatically raised. Hindi ako umalis ng pinto at hindi siya hinayaang makasilip sa loob. Time to get even. Mila is standing in front of the door with the food containers in her hands. Lunch na kasi. I brought some food. Itinaas nito ang dalawang magkapatong na container. Her smile is fixed and scripted. Ngumuso ako at pakunwaring malungkot na sinulyapan ng mga dala niya. I'm sorry, but we're almost done eating lunch. She smiled slightly. Okay lang, baka gusto pa ni Kian. I didn't let her finish her sentence and close the door. Kita ko pang nawala ang ngiti niya sa labi. Ngunit hindi ko na binuksan pa ang pinto. I pursed my lips and said sorry for my mean attitude. It's bad. But then again, I just want her to know that what she has done before doesn't feel right. Who's that? Tanong ni Kian bago uminom ng buko shake. Yung crush mo. Inspired and dedicated na patabain ka. Kinuha kong isang basong shake at sumandal na lamang sa armrest ng sopa. He groaned. Masarap naman ang luto mo kaya malamang baka tumaba ako. Nakangusong sabi niya. Bahagyan ng laki ang mata ko sa sinabi niya. Hindi naman ako. You're my new crush, remember? He grinned. Sumusukong napailing at napapikit ako. Anong oras ka pupunta sa field? Hapon. Let's just stay here for the meantime. Hinintay naming maghapon. Bago mag-alas 5 sabay kaming pumunta sa area kung saan sila nag-harvest. Sir Kian, dito! Kumaway si Nardo na may bitbit na sako ng buko. Lumapit kami sa kanila na nagbubuhat ng sako-sako at dinadala sa truck. Gusto mong umakyat, Sir Kian? Tanong ni Mang Isko. Nilingon niya ako at binigyan na nagtatanong na tingin. Pwede ba? I shrugged my shoulders. Okay lang kung gusto mo. Walang dalawang salitang hinubad nito ang t-shirt niya. Nilagay niya yon sa dalawang palad ko bago nagtanggal ng sapatos. Wait me here, ikukuha kita ng buko. Napatango na lamang ako at tiningnan siya kung paano umakyat sa puno ng buko. Mataas yon at iilan lamang ang tabas para sa kapitan at tungtungan. Mag-ingat ka! Sigaw ko. He gave a thumbs up and waved a money sign. Hinawakan ko ng maayos sa isang kamay ang damit niya. Namewang ako at tumingala. Tinabing ko pang isang kamay ko sa taas ng mga kilay upang makita siya ng maayos. Nasa dulo na siya at pipitas na lang ng buko. I sighed. How hard is this work? Sa nakikita kong pag-akyat nila at pag-harvest ay mahirap ang trabaho. Imagine they crawl like a Spider-Man just to get the tasty and delicious coconut we love. Those salads, ice cream, flesh, and shakes are from the hard work of these people. But sadly, they are less valued in this society. Kian, dito! Napalingon ako sa sigaw ni Mila. Nandoon siya sa paanan ng bukong inaakyatan ni Kian. Nakatingala at kumakaway. I looked up at him again. He's signaling Mila to move away from the tree. May hawak siyang pumpo ng buko at mukhang iahagis na niya. I rolled my eyes when she didn't move away. Nakatingala pa rin at mukhang inaabangan ng mga bukong ihahagis ni Kian. Tumingala rin ako. Sakto sa paghagis ni Kian sa buko. Mabuti at malayo ng bahagya kay Mila. Pilit iniwasang matamaan ng babae. Sinundan ko ng tingin ng mga buko. Bumagsak yun sa lupa sa pagitan ko at ni Mila. Ang isa ay naalis at gumulong papalayo. Ay nako! Dito ka lang buko! Nataranta si Mila at pilit inaabot ang bukong gumugulong. Hindi ko alam kung matatawa ko na hinahabol niyang isang bukong gumugulong palayo. Pwede naman niyang hayaan na lang. Kusa naman yung titigil kung wala nang patutunguhan. Don't chase those who choose to stay away. Nalaki ang mga mata ko matapos makitang natapilok siya at sumubsob sa lupa. Nilapitan ko siya at inayos ng pagkakaupo. Okay ka lang? Nakakapit siya at namimilipit sa sakit. Iniabot niya ang kaliwang paa niya na sa tingin ko ay napuruhan. Namumula yon at may galos. Bakit naman kasi hinabol mo yung buko? Inis na sermon ko. Kung hindi ba naman tanga,
Nakipagkarerahan sa buko. Umiling ako at sinuri ang paa niya. Is she alright? Si Kian na niluhod ang isang tuhod na sinuri din ang paa ni Mila. Sasagot na sana ako ngunit inunahan ako ni Mila sa pagsagot. Hindi. Masakit at tingin ko ay hindi na ako makakatayo. Nakangiwing sagot niya. Nadapa ba? Si Mang Isko na lumapit kasamang iba na nasa ibaba. Nagpalibot sila at nakamasid lang kay Mila ngunit hindi lumapit ng malapitan. Tumabi ako at hinayaan si Kian na masuriin ang paa niya. She sprained her ankle. Konklusyon nito. Can she walk? Nag-aalalang tanong ko. Hindi ko kaya. Umiling ito at naluluha na. Kumunot ang noo ko na makitang kumakapit na ito sa braso ni Kian. Napabuntong hininga ang huli at hinawakan rin sa braso si Mila. Napalunok ako na makitang handa niyang buhatin si Mila. Kahit pa nasa harap niya ako. Akmang bubuhatin ang nga niya ngunit tumigil ito at nilingon ako. Can I carry her? For helping purposes only. Napayuko ako at nahiya naman na kailangan pa niyang humingi ng permiso sa akin. Kahit pa hinintay ko magpaalam siya ay kinakabahan din ako na baka isipin ng iba na napakadamot ko at hindi ko siya hinahayaang tumulong sa iba. Inilibot ko ang tingin at maging ang iba ay naghihintay ng sagot ko. Lahat sila ay nakatingin sa akin na tila ba boses ko na lang ang kulang at magdidiwang sila para sa favorite love team nila. Umiwas ako ng tingin mula sa trabahador. At tiningnan lang si Mila ngunit halos maiiyak na ito sa sakit.